May buntag. Hallelujah. Basta ang fellowship, lahi gyud, ma-upgrade gyud ka. Pero di gay ka mo fellowship, di gyud ka ma-upgrade. Kaya, daghang mga puntos kinabuhi ba nga di nimo masabtan. Ma-discourage na yung ka, niya, ang uban, backslide, ang uban, pangluod sa Ginoo. Huwangan bas pagsabot ba sa ways Ginoo ba? So mo gyud na nga akong drive gyud is to know God. To know God, to know His ways, o madungog ang iyang tingog. Kaya kung makaila ka sa Ginoo, madungog nimo iyang tingog, mahibaw ka siyang ways, maabot man gani mga pagsulay sa imong kinabuhi, masabtan gini mo isuon nga ano. So, sa pipila ka mga Domingo, naghisgot ta atong mga siguro mga last 2 months ago, gi-series gito na to, gibalik-balik pa nako itong 4 winds of the Spirit. Nya atong nakita tong upat ka hangin sa espiritu, importante kay na kay naghinumdum mo atong Valley of Dry Bones bitaw sa Ezekiel. Atong Valley of Dry Bones mga napunog bukog, wa man tumabuhi mga igsoon kung wa to ang pakas upat ka hangin. So kung imo sa tanawon sa Book of Revelation, ang 4 winds, ang nature sa 4 winds is nag-signify po ni siyang hangin o judgment. So, ato nang na-define ang east wind, north winds, south wind o west wind. Kung ato nakita, nga kini siya, nag-represent siya laing-laing angle ba sa pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi. So, karon what I will be discussing to you this morning is ang usa sa mga topic, mga igsoon, nga wa gyud masabti ka is body of Christ. Wa masabti is body of Christ, wa pud masabti pud sa mga nagwali, bisan nas ubang mga nagtudlo sa Bible school, wa gid nila madig deeper sa Hebrew sa Greek. Nadig man gani nila deeper sa Hebrew sa Greek, naay mga punto sa definition mga igsoon nga wa gid nila makuha og insakto. So, this morning ako ipaabot sa inyo ha mga igsoon ang mensahe ug unsa ning paghukom, judgment. Judgment. So, atong mensahe ng buntag is what do you mean by God's judgment? Or what do you mean by judgment? Judgment sa Binisaya, maunang pulong paghukom. Ang simbahan, hadlok ay pulong judgment. Kung maghisgot kag judgment o paghukom, kuyawan kay sila. Kay Allah, wala na gini, mao na gini, mao na, ani na ni. So, also, ato pong i-discuss ang nature of judgment. Unsang klasiyas judgment ipahamtang sa amahan sa atoa. But before na to na masabtan, una sa tanan, punto nga ako ipabot sa inyo, anini kabuntagon, nga angay na to masabtan, gikan sa Old Testament times, hangtod sa New Testament, ang Biblia naghisgot gyud og many judgments. Daghan nga paghukom. But first, sa di pa nato na hisgutan, define no nato ang word judgment sa perspective sa Hebrew o sa perspective sa Greek. Kunya, tugutan na tong Holy Spirit, mutabang na to, nga ma-define na to ning insakto ning word judgment. Una sa tanan, mga igsoon, ang judgment sa Hebrew, mao ka na ang pulong mishpat. Mishpat. M-I-S-H-P-A-T. Mishpat. Mao nay pulong na sa Hebrew ha. Ang kahulugan ana niya, dili ng kahulugan nga nasunahuna ninyo. Di na mao. Kaya usahay man gud kita, pag musgamit kog pulong, nagtuota nga mauna nay kahulugan ana, pag muhisgot tag patay. Ang unahuna na to, minteryo. Di na mao. Di man na kamatayon sa Ginoo. Gibali-bali na ko nagbasa ang Biblia mga igsoon. Kanang atong kamatayon nga naa sa itong unahuna, di gyud na mo'y kamatayon sa Ginoo ba? Nga naman, unsa may gisulti sa Ginoo? Dios siya sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa ato pa, kanang naas minteryo ron, wa na'y Dios. So di na mo'y kahulugan mga igsoon, o kung sa'y kamatayon. Daghan we have to redefine what life is. We have to redefine the way we see life. Labaw sa tanan, angay na itong hinumduman nga this Bible is a book of definition. It helps us redefine what life is. Judgment.
Pag magtudlo ang usa ka magtutudlo, usa ka teachers og judgment, magwali ang usa ka pastor og judgment, magwali ang usa ka ebanghelista og judgment, ang naa sa imong utok nimo horror na. Uyawan ka na. Dili na mao. Wala na gini, malaglag na gyud ani. Usually, we equate judgment sa word malaglag. Murabag sa simbahan, synonyms ang word malaglag o paghukom. Yung na mao. Wa man sa Biblia. Kung ato i-gather ang tanang word judgment sa Bible, mga igsuon, tun-a na to, mamalandong tamat. Ngay tagtabag, lamdag sa Holy Spirit. Kita nimo mga igsuon, ang gituhuan sa daghang tao, unsa ang paghukom, dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Una sa tanan, ang Hebrew words judgment is ang word mispat. Mispat means judgment, justice, ordinance, or verdict. Masbuna ko, what does mispat mean sa Hebrew? Judgment, justice, ordinance, or verdict. Okay? Atong kuhaon ang synonyms mga igsuon sa word verdict. Para masabta na ito maya, kuhaon na ito synonym sa word verdict na sa di pa na ito binisayon. Ang word verdict, ang synonyms niya is decision. Tama? Sentence, ordinance, ruling, and decree. So sa una na itong definition sa mispat, judgment, justice, ordinance, or verdict, gikuha na ito mga igsuon ang synonyms sa word verdict. Verdict is decision. Sa ato pa, ang paghukom, decision ay ni. Di pasabot nga, kung hukman ang tao, malaglag. Sa ato pa, ang verdict is decision. Sa pailain, sintensya. Mauna siya'y paghukom. Kung hukman ka na gani, nagpasabot na siya, gisintensyahan ka na. Sa pailain, ordinansa. Unsa pailain, ruling. Pamalaod. Unsa pailain, decree. Gipakanaog nga balaod, gipakanaog nga sintensya. Maunay paghukom sa Hebrew. Nakuha niyo mga igsoon, inyo nasabtan. Judgment in the Greek is the word mispat. And mispat means judgment, justice, ordinance, or verdict. Ang synonym sa word verdict is decision, sentence, ordinance, ruling, or decree. Tutukan na ito nigmay ning word decision or sentensya. Ato nang tutukan nagmayo. Kay kung maghisgot ka ng Biblia mga igsoon ng paghukom, nagpasabot na nga naay gipakanaog nga desisyon. Pag maghisgot gani ang Biblia o paghukom, nagpasabot na nga naay gipakanaog nga sentensya. Sinabuta na. Hallelujah. Naay gipakanaog nga sentensya, naay gipakanaog nga desisyon. Kita tao nakasa ta. Ang Biblia nagsulti, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Kinsay ni bayad? Si Kristo mo ni bayad. Sa ato pa siya ipahamtangan sa silot. O si Kristo ni bayad, si Kristo milukat. Unsa may sentensya sa tao ron? Guilty, not guilty. Hello? Gipakanaog naman ang desisyon. Gipakanaog ng sentensya 2,000 anyos nga niagi. Asa gipakanaog? Dito sa lawas ni Kristo. Dito sa lawas ni Jesus sa krus. Gida niya ang imong sa o kakusa. So ang tao ron, unsa naman? Guilty, not guilty? So
Sa ato pa, kung hukma na gani ang tao, dili siya angay mag-uol. Ano man? Isbo na ko ha? Kung hukman ka na gani, ayaw kagol, butang ta ang setting sa makasasala. Kanang naas gawas, na desisyon na nawa pa. Umanan, desisyon. Pero wala pa mada dito sa wardin ang papel. Nga naman, kaya kung nadaan ang papel, kagawas, ana. Hello? Man ha? Na-desisyon na sa korte, 2,000 anyos. Wala pa man, mada ang papel dito. Buhian to, di. Wala pa man sila kibaw. Pero ang punto na ko, mauni. Ang desisyon, gipakanaog na. Ang sentensya, gipakanaog na. Unsay desisyon, unsay sentensya, not guilty. So kung ang tao nagpuyo sa sala, ang gikinahanglan na niya, desisyon. Sabot mo? Kaya ka na iyang kahimtang ron, prisuhan mo na. Kung di na siya madesisyonan, di mo na siya kagawas niya. Hello? Nasabta na ninyo ginahinay, unsay pasabot sa hukom sa Biblia. So kwahi is gitudlo sa simbahan o sa Bible school. Ha? Ang ato panghuna-huna at tuna, kung magisgot ang hukom, malaglag na ka. Pag hukom, impirno na ka. Ano malaglag man taong ka, nagibayra naman imong sa... Hello? Ang sentensya, ang desisyon, ang verdict, not guilty. Nagpuyo ka sa sala. Nahimot ang ulipon diha. Dili lang kay ulipon, piniriso sa sala. Piniriso sa sala. Karon gibayra naman. Ang kuwang na lang nimo sentensya. Sentensyahan naman na. Ngitang warni asa pa papel. Uy, ano na gini sentensya pagkawasan na. Una ka importante ang atong pagwali sa mensahe, sa maayong balita nga mao ang mensahe sa gingharian ngadto sa mga tawo wa kay ilas Ginoo. Kano man, every time moabot sa ilang mensahe, gawas sila silang bilangguan nga mao ang sa. So nakuha ninyong kahulugan sa hukom. Dili angay kahadlukan ng hukom. In fact, nindot kayo ang word hukom. Ngano man, gipakanaog ng desisyon, gipakanaog ng sentensya, gipakanaog ng verdicts, mga tao nga nades gawas, ang resulta, mabag-o sila. Nga naman, na desisyon na naman. Nasabtan ninyo mga igsoon? Okay, atong tanawon sa Grigo, mga igsoon, ang pulong hukom. Sa Grigo, ang Greek word sa judgment is the word krisis. Usbo na ko. Ang Greek word sa judgment sa Greek, it's the word krisis. Krisis nga, dili siha. Unsa man? Kung sa Tinagalog pa, letrang ka. Letrang ka sa English. Letter K. Maunay Grigo, R-I-S-I-S. Krisis. Pag-translate sa in English, gihimuan lang letter C. Hello? Krisis. Grabe no? Judgment sa Greek is krisis. Kinsa may naka-experience sa krisis ang kinabuhi? Hukom na, niabot si Muha. Hello? Turay, kalimot. Ayaw yung kalimot. Sa insect mga igsoon, pag naay-krisis, naay-oportunidad. Ayaw ka kalimutan na, mo na prinsipyo sa insect. Which tinuod sad. Kay kung naay krisis,
Nay opportunity. Kung nay problema nga grabe kayo, nay opportunity diha. Negosyo ka. Sa imong negosyo ni sad-sad og mayo. Dili man ka matawag og negosyante ug ang imong negosyo di na mo sad-sad. Drop pas ubos ba? Sato pa moingon ka lisudas negosyo ron ni kuan man ni padung mas ubos. Kung imong tan-awon sa espiritu mga igsoon ay kaguol. Kay nighuman nimo drop anas ubos, moabot ka na ganis kinaubsan. Nga di ka na unload pa, padung na po nagsaka. O nang pasalamating Ginoo. Ngano man? Touchdown ka na mas lubot. Ni-drop ka na mas ilaw. Unsa may sunod? Saka na po. In every crisis, na opportunity. Hello? Ayaw kang kaguol. In every problems nga imong ma-experience. In fact, sa krisis, sa kinabuhi nga niabot ni Shadrach, Meshach, Abednego. Unsa may krisis niabot nila? Shadrach, Meshach, Abednego. Ba mo unsay krisis niabot sa ilaha? Sadang wa sila muluhod mga ison sa binuhat ni Nebukadnesar. Unsay nahitabo? Gigapo sila. Kamot og tiil. Para asa man? Para ilabay sudno nga nagkalayo. Sadang gilabay sila sudno nga nagkayo. Nasunog sila, wala. Kanang pressures mga igsuon, trials and testings o gitawag na tong crisis. Ayaw kag kaguol anak. Ngano man, kay kung mabutang ka diha, madayag lang kinsa ka. Nadayag ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Pertig yung dayaga. Ngano man, imbis tulo ra sila kabok, na ikaupat nito nga. Silang tulo, nasunog, wala. Ang nasunog nila, ang ilarang gapos. Unsay sunod na hitabo sa ilaha? Pagkakita sa hari, ngawa sila masunog, gipagawas. Unsay gibuhat sa ilaha? Gipromote sila. Promotion. So in every crisis nga moabot sa imong kinabuhi, promotion is the next agenda in the mind of God. Ayog yung kalimot, anak. Nagani problema nga imong i-go through sa imong kinabuhi. Nagani crisis i-go through nimo sa imong kinabuhi. Ayog yung kalimot. Sunod agenda na sa Holy Spirit is breakthrough. Sunod agenda sa Holy Spirit na is opportunity. Moabot sa imuha. So, angay bang kahadlukan ang word judgment? Dili angay kahadlukan. Okay, again, judgment sa Hebrew is mispat, and it means judgment, justice, ordinance, or verdict. Sa Greek, judgment is the word krisis. Krisis, ang iyang root word niya, hello, ang root word sa krisis, aligre ni Diriron, kaya mao ni root word sa krisis. Ang root word sa krisis is ang word krinien. Krinien sa Greek. Krinien, K-R-N-I-E-N. Krinien. Krinien means separation. Sabton ta mo mga igsuon sa pasabot ani. Ang original word krisis, ang root word. Ang iyahang root word is krinien. And krinien means separation. Separation sa unsa? Kung moabot ang krisis sa imong kinabuhi, sa science mga igsuon, giobserbaran nila 100% ng organism ba gi-expose sila intense crisis. Gi-expose sila mag crisis ba nga galisod yung mayo ang organism ba. Kibaw mo kung sa'yo nahitabo sa 70% patay. Kibaw mo kung sa'yo nahitabo sa 30 i-upgrade.
Ni-upgrade mga igsoon nga 40 na yung liguna, 40 nang gahia. So ang message dire, kung moabot sa imuha ang usa ka dakong krisis sa imong kinabuhi, kung di ka mo upgrade, patay ka. Organisma gi-expose to extreme crisis. 70% sa organism patay, 30% nagpabilin, apan ang nagpabilin ni-evolve. Ang ni-evolve, wa na mamatay. Nabiling 30. Gi-expose o balik with the same intensity of pressure sa krisis. Bawo mo kung saan nahitabos, 30%, nidaghan, hinuon sila. At tagaan ta mong example ha. Kanang ok-ok, insekto mong yun na. Nakabantay mo nga in every 3 months, ilisdan ang hilo sa ok-ok. Kanang ok-ok, 100%, patyo na ni mong hilo. Ang bibili na nga 20 to 30% nga di mamatay. Itsahan na ni mong the same hilo, nga mo'y namatyan sa ilang kauban. Katong hilo nga imong gihatag sa ilang nga mo'y namatyan sa ilang kauban, ila na itong kaunon, hindi na sila mamatay. Kibaw ba mo nga no? Nag-upgrade ang ilang system. Nag-upgrade ilang system. Una diri, wa mo kabantay kining mga Kristohanon nga naglakaw gyud sa espiritu. Makakita sila sa problema sa usa ka igsuon nila des Ginoo nga bag-o pa. Moingon sila, sis, madara na nimo, ilang kabalaka. Kana imong gitawag nga problema sis, ako sis, di gina problema. Ngano man? Kini mga Kristohanona, gikilaw na nilang problema. Na-upgrade naman sila. Panghingiki na nilang kasi as problema. Di na sila malisang anak. Ano man? Naanad na sila. Hello? Anad na. You either die or evolve. Unsa pasabot na evolve? You either die or upgrade or level up. Unsa man? Mo develop gyud ka. Kung kamao ka mo respond sa sakto nga approach sa pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi. Now, most of the times, mga igsoon, ang atong wali dire, nas perspective sa dominion, mo bitaw nang, kung intellectual ka, nga wag yung ka mamalandong, eksakto sa Word of God, o wag ka maminaw, mais espiritu, maminaw ka sa akong wali, malibog ka, nga naman, there are times ka ang akong winalihan, under sa perspective sa sovereignties, Ginoo, na apoy panahon, nga ang akong preaching, gihatag sa Holy Spirit sa ako, nga ipaabot sa inyo ha, under sa perspective sa dominion. Kung magwali ko under sa perspective sa sovereignties Ginoo, nagpasabot na God is responsible. Pero magwali ko mga igsoon under sa perspective sa dominion, nagpasabot na ang dukdok na ko ana, ang drive na ko ana is ang imong responsibilidad. Usay kung di man define og bayo, dili man ni masabtan. But this morning, kining mensahe nga judgment nga gipaabot sa inyo sa Holy Spirit mga igsoon, nga gibutang niya sa akong kasing-kasing under ni sa perspective sa sovereignty sa Ginoo. Nagbuot ba ka ng krisis nga miabot sa imong kinabuhi? Wa ka magbuot na pero niabot na. Unsa may purpose sa krisis? Unsay root word sa crisis? Krinyin. Unsay definition sa krinyin? Separation. Meaning to say, kung maabot sa imo ang crisis, tingala ka, you will be separated from your old friends. Buwagon ka sa imong old circle of friends. Ngano man, kung gusto kang mo breakthrough, excuse me, dili gyud ka breakthrough, kundi nimo ilisdan imong friends. Kaya breakthrough. Ano man? Kung sa gisulti mga igsoon, ako ang giwali na sa makadagan,
we have to know the principle of association. Kung ang imong ka-associate sugarol, di madugay, masugarol ka. Kung ang imong ka-associate mga bugo, di madugay, mabugo po ka. Kung ang imong ka-associate palahubog, di madugay, mapalahubog po ka. Kung ang imong ka-associate himabay, di po madugay, mahibabay ka. Kung ang imong ka-associate nimo, nag-flow sa wisdom sa Espiritu Santo, nag-flow sa presence sa Holy Spirit, dili po madugay, takdan po ka. Ano man? Birds of the same feather flocks together. Tanawa imong ka-associate. Pag humani mong tanaw sa imong ka-associate, pangutana imong kaugalingon kinsa ka. Iniklingi nimo skillet nimo, ang imo nakitaan manok. Di ka skillet nimo manok. Abante nimo manok. Lingi ka sa likod nimo manok. Unsa man ka? Manok sa? Lingi ka skillet nimo pato. Lingi ka skillet nimo pato gyapon. Tanaw ka bisag asa na lang kamutab. Tanaw na patungan ka sa pato. Unsa man ka? Pato. Iniglingi nimo agila. Bah, grabe oh. Dutas agila oh. Lingi ka skillet agila gyapon. Abante nimo agila gyapon. Paglingi nimo sa likod. Oh, grabe. Naman may ibabos panganon. Agila man kinalingi nako. Unsa man ka? O na masubo akong kasing-kasing mga igsoon. Unaay mga tao nga akong gustong tan-awon nga di na nako makitaan. Subo akong kasing-kasing. So Crinian, mao na root word sa crisis. And Crinian is separation. You will be separated from your old friends. You will be separated from your present condition. You will be separated asaman sa imong carnal mind. Asaman, you will be separated from your old rebellious self. Buwagon ang imong espiritu sa imong unod. Mao na'y purpose sa krisis. Separation. Buwagon ang imong espiritu sa imong unod. Kaya kung di na mabuwag, di na nimo ma-define o ginsakto unsay iyas espiritu, unsay iyas unod. Mao na'y purpose sa krisis mga igsoon. Mao na'y purpose sa hukom. It's for our own good. Now, another one is, we have to know that judgment is progressive. Ato man ang mahisgutan ng gitawag na to, for it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Judgment oh. Judgment seat of Christ or the great white throne judgment. Ang perception sa simbahan, sa Bible school, ang hukom, ini kamatay na. Basahon na itong Bible. Kaysa Bible, mga igsoon, ang hukom na ana. Nagsugod na karon. Kung sige sultis 1 Peter chapter 4 verse 17, judgment begins in the house of God. So, in other words, judgment is past, present, future. Lakton pagkastorya, judgment is progressive. Saktan man yung mga igsoon. Judgment is progressive. Judgment is both past, present, and future. Nagsulti ba ko nga walay futuristic judgment? Wala. May futuristic judgment. Maunay nakita sa Bible school. Maunay nakitaan sa simbahan. Pero ang judgment karon wa na makita sa simbahan. So judgment is progressive. Judgment is progressive. Crisis is mga igsoon. Ang word crisis o Crinian, kung imong pamalandungan o bayo, o imong ipa-define sa Holy Spirit, you will come up with a definition of us. Ano ni sa definition? It is a time of crucial testing. Take notes, word na akong gigamit ha. It is a time
of crucial testing. Crucial kay mga testing. Now, another one. Crisis. Unsa man ning crisis? Unsa man ning kringin? Okay, atong ikuyog ang duha o atong pangayoon ng lamdag sa Holy Spirit sa ato ani, mao ni come up og gihatag sa Ginoo kuha. Separation. Unsa pay lain? A time to choose. A time to decide. Critical point. Crossroads. Unsa pay lain? Turning point. Maunay definition sa judgment pangagsuon sa iyahang root word nga mao ang krinin. Krinin is separation, a time to choose, a time to decide, crossover, a crossroad, dili crossover, crossroads. Then unsa pay lain? Turning point. Pantay ka na, moabot ka sa imong kinabuhi nga maglibog ka kung sa imong buhaton. Nakas crossroads sa imong kinabuhi. Gihukman ka para makadesisyon ka. Kaya ang taong piniliso, di makadesisyon. Di makadesisyon, ang kaspisyon. Sa dihang gitagaan kas kagawasan, nga mao ang paggawas sa prisuhan, karon naa kanay katungod unsay buhaton imo sa imong kinabuhi. Tao nga nasa prisuhan, mo na siya katungod unsay buhaton niya sa kinabuhi. Priso na siya. Kung moabot sa imuha ang judgment, moabot sa imuha ang krisis, hapdos lang, hapdos. Ano man? Unsay definition sa krisis? It is a time of crucial testing. Unsay definition sa kringin? Separation, time to choose, time to decide, crossroad. Sa pailain, turning point. Turning point. Turning point. Mamot sa ng turning point, may abot ka o sitwasyon sa imong kinabuhi na kinahanglan kang mubalik. Turning point. God has given us a turning point. Sadang moabot sa imuha ang pagsulay. Gitagaan ka sa Dios og turning point sa imong kinabuhi nga makagawas sa imong sitwasyon nga nakagapos nimo. Kung moabot sa imuha ang krisis, gitagaan kag oportunidad sa Ginoo that you will be separated from your old carnal mind. Gitagaan kag higayon sa Ginoo nga ma-separated sa imong old rebellious self. Gitagaan kag kahigayunan sa Ginoo nga mabuwag ka sa imong mga barkada nga way hinungdan. Hello? Samtan man yung igsoon? Mao na definition sa judgment. Kadlukan di. Ang usa ka magtotoo, mo undergo siya tulo ka klaseng judgment, kinahanglan ma-define nila tong maayo. Kaya kung di nini mo ma-define og maayo, inig-abot ani sa unahan, mo create ni kalibog nimo, inigbasa nimo sa Biblia. Okay. There are 3 levels of judgment. First, judgment of our sins and of us as sinners. Number 1 judgment of our sins. Ikaduha, judgment of sons. The judgment of the sons of God. Ikaduha na. Ikatulo, final judgment. The final judgment of a believer is to be judged as servants. Gihukman ka, isip usa ka makasasala. Ikaduha, gihukman ka, isip usa ka anak sa Dios. Ikatulo, gihukman ka unsa man? As a servant. Unsay unang judgment paabot sa imuha? Judgment as a sinner. Ikaduha, judgment as a son of God. Ikatulo, judgment as a servant. Now, na-define naman natong maino ang judgment. Judgment, dili angay kadlukan. Sa Hebrew, ang word judgment is mao nang mispat. Sa Greek, mao na siyang word krisis. Ang root word sa krisis, mao nang krinyin. Ang krinyin means
separation, time to choose, time to decide, crossroads, turning point. Anak, mamalandungin nagmayo. Okay. Now, asa man ni mabasa? Nga nahukman ta as makasasala. O kinsa may midawat sa hukom para sa atoa. Balik kong ablis yung Biblia. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Pedro 2:24. Ano ko basa, Brad? Na siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy. Aron kita sa nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatalo tungod sa mga samad niya nga ayaw kamo. Kinsay ni da sa to sa cross? Mo na judgment as a sinner. Ang judgment ni mo sa sinner, giangko ni Kristo gidala sa cross. Kinsay nagpahukom in behalf sa atoa? Si Jesus. Palik kong ablis yung Biblia. Ratino, palik kong basa 1 Corinto 15 versikulo 3. Nya, Brad Albert, paliw kong andam sa imong Biblia ba? Brad, 2 Corinto 5:21. 1 Corinto 15, versikulo 3. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga laping hinungdan ang nadawat ura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Si Kristo, yun sa, usba, Brad? Kay gihatag ko kaninyo nga ingon nga laping hinungdan nga nadawat ura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Matay si Kristo tungod sa atong sala. Kinsay nagpasilot sa to sa? Si Jesus. No? Brad Albert, paliw kong basa, Brad. Siya nga wala makaila sa sala, ipagkasalaan siya tungod kanato. Na. Aron kita diya kaniya mamahimong pagkamataro sa Dios. Awa? He made himself to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Na, tanawa. Ang judgment of our sins and of us as a sinner, dito gipahamtang ni Jesus. Siya may nagdasa to sa. Ay mo kalimutan yung tulog ka level sa hukom, ha? Judgment nimo isip usa ka makasasala, judgment nimo isip usa ka anak sa Dios, ikatulo, judgment nimo isip usa ka sulugoon. Karon katapusang bersikulo aning ka category. Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse 13. Balik ko basa, Galatians chapter 3 verse 13. Oh. Nahimo siyang tunglo alang kanato. Mas magbasa ra gud, Brad. Nahimo siyang tunglo alang kanato. Kinsay naglukat nato? Si Kristo. Pero ayaw kalimot, ha? Atulay balansi gamay. Ayaw kalimot, ha? Si Kristo, Jesus, mo nagdas atong sa ngadto sa cross. Ipasan niya ato sa nagpakamatay siya para nato. Sa ato pa, ang imong sa, nahukman na. Hello? Ang imong sa, nahukman na. Karon.
Na may gisultis Pablo, Galacia 2:20. For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The life that I live in the flesh, I live by faith of the Son who died for me. Sa ato pa, dili lang kay si Kristo ang dili lang kay si Jesus ang namatay sa krus. Kita, apil. Apil ka og ako. Amen. Dito gipakanaog ang atong hukom. Sa lawas ni Jesus, pero apil ka ato. Sakta niyo mga igsoon. Dire, bilang isang Ang judgment para sa magkasasala importante kayo. Ano man? Balik ko na ko ang definition sa judgment ha. Unsa man sa Greek unsa gani sa Hebrew? Justice. Ordinance. Verdict. verdict. Unsay synonym sa word verdict? Decision. Desisyon. Sentensya. Ordinansa. Unsa pa? Ruling. Decree. Tutukan na to digmay ni duha. Desisyon. Ordinansa. Desisyon. Sentensya. Sa ato magkikinahanglan sa usa ka makasasala ang sentensya. Amen. Kanang palahubog, kinahanglan na masintensyahan. Kaya kung di na siya masintensyahan, di na siya kagawas niya. Di na kaundang. Sa ato pa, di kahadlukan ng word hukom, no? Sa simbahan, uror man kaya itong perception sa hukom. Yan hukom masad ni. Gawa aning hukom. Uy, Kanang lahubog sa ato pa, kanang palahubog, ang atong termino nga gamiton niya, kanang palahubog, iampo na sa Ginoo nga masintensyahan na siya. Ano man, kaya kung masintensyahan ng palahubog, makagawa siya sa iyang prisuhan sa pagkapalahubog. Adik, kinahanglan, madesisyonan. Masintensyahan. Madesisyonan. Masintensyahan. Matukhang. Kanang mga banang badlungon, kinahanglan na tukhangon. Mga asawa po galaagan, kinahanglan na tukhangon. Ano man, kung di na tukhangon, di ba na sila may imong gawas doon? Hello? So, dili ang may kadlong ka na. Dili ang may kadlong ka ng hukom. Ato pa din, huwag pa din mahumana. Ato pa din, palauman pa din ato mayos umabot mga Domingo. Simbahan bang God? Muna, ala, hukman na ta, wala na kita, patay na kita, malaglag ko, di kabutanan na. Unsa na tao na kayo? Hello? Klaro? Arita sa kaduha. The judgment of a Son of God. Nganong hukman man ang Son of God? Nganong? Anak, nagug ka. Umanagug ka, gi-judge. Ikan sa imong pagkamakasasala, muna nahimok kang gawas nun. Karon nga gawas nun ka, hukman lang ka gihapon. Hukman. The judgment of a Son of God. Kailan kong ablis yung Biblia mga ison? 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 11 verse 31 and 32. Palit ko basa. Palit ko basa sa English. Kuman, palit ko andam sa Binisaya. Kaya itong basahon sa Binisaya, ang basahon na ito sa English. Palit ko basa. 1 Corinthians chapter 11 verse 31 and 32. But if we judge ourselves, Okay, basa. but if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined, so that we will not be condemned with the world. Okay. Alam ko, basa sa Pinisaya. King James Pinisaya. Insa na King James in English niya? 31.
Ada, imuha Brad. Una, ipawahin na to na imuha Brad. Albert, yung Brad, niliyo mo ito ipabasa ko na. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili nga magahukman. Ang gigamit ni Rizk Brad Darsing, silutan. Grabe naman sa taon ni. Oy. Sa Kesterminsi, disiplina. Kambrad Narsing, silot. Dire, 31 ha. Apan, kung tinuod kita nga nagsusi sa atong kaugalingon, kita dili na pagahukman. Hinoon, sa diha nga ikaw mahukman, kini maolamay pagpanton kanato aron dili kita pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. Pasaw na, lain binisaya ha. Tayono na. Ini kidaghan na raman binisaya ron nga nagkalidadis. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios, silot nagigisgatan. Bantay mo, kabantay mo, naghisgot ang judgment. Ang nag-interpret sa Bible mismo, why kalibutan sa iyang interpret? Ha? Kung sa gigamit ang word, silot. Dako kayo na diferensya ng hukom o silot. Ano man? Kung sa may hukom, Ginoo na to, not guilty. Dili, unsa man eh, guilty man eh, silot. Unsa naman tao ni? Silot na hisgutan. Muna, kung gamit mong Bible, it should be King James Version. Di lang kayo sa ka-version. Tagtuha, tutulog, kabuok. Mugamit kag bagong binisaya. Mugamit kag daang binisaya. Labi na tong King James Version ng binisaya. Ano man? O, tanawa rin ko din bagong binisaya na itong usao. Silot na hisgutan. Naghisgot pa kag silot ng buntak. Wa! Unsa naman hindi ni? Busa, mga igsoon. Ano na, tanawa ha? Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan, tayo sa iros. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil. Iniksilot niya sa kalibutan. King James English, paliw ko basa. Brother Albert. So if we will judge ourselves, we should not be judged. Okay? But when we are judged, we are justice of the Lord. That we should not be condemned with the world. Okay, basa mo brother. Nindot kay King James oh. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Sa ato pa na shortcut. Na shortcut mga isun sa gisulti. But if we judge ourselves, we will not be judged. Di ka mahukman. Apan kung mahukman ka, ayaw ka gool. Ano ba? Kung sige sulti. Kung sige sulti na, Brother Albert, palipubasa. We are justice of the Lord. We are chastened. But if we are judged, ayaw kadlo. Ano ba? Because we are chastened of the Lord. Now, kanang word chastened, ang original nga pulong ana niya sa English, chastise. Sa Binisaya, ang gibasa ni Mr. Mincy kanina, ang word chastise means to discipline. Sa English, ang word chastise, mga ison, it's to purify. To make you pure. Usbo na ko ha, sa King James, chasten. Ang original word ana niya, chastise. Ang yung synonym na chastise. Ang word chastise means to purify or to be made pure. Purify. Chasten. Sa Binisaya, gidisiplina. Pero sa English, accurate kayo. To purify. Kung sa may gikinahanglan mo para ma-purify ang usa ka bulawan. Ang word purify or pure, gikan ang root word ana niya sa Griego, mao ang word per, P-U-R,
P-U-R. Ang word P-U-R, diha, maura na root word o fire. Una ko, ang Greek word sa fire is maunang word per, P-U-R. Diha gikuha ang word purified o diha gikuha ang word pure. Kung i-chasten ka sa Ginoo, sabot na. Sunugon ka. Kung sa man kayo ha, malaglag ka, dili oy. Sunugon ka. Para maun sa man, para masunog ang imong kinaiya. Gawa niya mo yun eh. Idangdang kas kayo para ang imong mga kinaiya nga wala diha sa kinaiya ni Kristo masunog. Sometimes inigsunog sa Ginoo sa tuwa, pagsingit agay, ouch, ouch. Hapdos kayo, agay. Ang uban, dakong sunugonon, magkuyapan. Hello? But if we would judge ourselves, we should not be judged. Sa ato pa, si Pablo nagtudlo, para di ka mahukman, hukmin na lang imong kagalingon. Ang gigamit sa bagong Bisaya, ang gigamit ko Bradelio o Bradansi, susihan na lang imong kagalingon daan. Susihan na lang daan ang imong kagalingon. Hello? Susihan na lang daan ang imong kagalingon. Sa English, you need to judge yourself. Kung sa isulti ni David, judge me, O Lord, nangayo siya sa hukom sa Ginoo. Nga naman, kung imong pangayoon ang hukom sa Ginoo sa imong kaugalingon, na awareness ma-develop na sa imong kinasuluran, nga makita mo ang imong diferensya. Kita mo imong diferensya. Now, karon, kanang usa ka boxer, bisag unsa pa nimo ka maayo sa imong pagka-boxer, nagyo kay diferensya nga di gyud nimo makit-an. Nay diferensya nimo nga di gyud nimo makit-an nga ang coach ray makakita. Na may ubang mga boxer nga dak nang di na maminaw sa coach. Kana magduwag dama pod, at tanawa nagduwag dama. Ang nagtan-aw daghan kay nakit-an. Taan naman, napildi na siya. Duwag cheese. Ito na pikas. Nagtanaw man ta. Daghan ka ta makitaan. Pero ikaw mo'y nagduwa. Limitado ang imong nakitaan. Tawag na sa chess mga isunog blind spots. Sa dama na blind spots. Gusto ka nga mo asimso ka sa imong pagpamaksing. Mangita ka coach mga isuon. Nga makakita gyud sa imong diferensya. Di ka mo sabitar sa imong coach. Itugyan na ng tikas kalayo sa Espiritu Santo. Hello? Kung sa isulti sa Bible. But if we would judge ourselves, we should not be judged. Tanaw ito ko Brad Alberta, sa akin ang cellphone yung Brad. Indot isa na no? For if we would judge ourselves, we should not be judged. Hukman ni mo imong kaugalingon, kaya ka na mahukman. Sa isulti sa Bible ni Jesus Christ, tagak na lang imong kaugalingon sa bato, kung una, kaysa madakdakan kas bato. Kaya di madakdakan na kas bato, mapulbos nyo ka. Hello? Ato pasawag ba ya? For if we would judge ourselves, we should not be judged. But, when we are judged, ayaw kahadlok. Ano ba? Because we are chastened of the Lord. Gidisiplina lang ka. That we should not be condemned with the world. We are chastened by the Lord. Purified by God. Kaya may mga tao nga di magpabadlong. Nay mga tao nga di magpabadlong. Nay mga tao nga hisgutila gamay ang diferensya. Usa lang. Ang bawas ana 50 kabok sa imuha. Papahaan ka. Ingon lagi ka. Ay, naman ka diferensya. Sa diferensya ako.
Wala ko'y diferensya. Ayaw nagpadlunga. Nga naman, unsay gisultis Book of Proverbs, ang tao nga way kaalam, ayaw padlunga. Ang tao nga nay kaalam, mudawat po og pagbadlong. Hello? Ang tao nga nay kaalam, nag-flow sa wisdom, mudawat og koreksyon. Nga naman, unsa may laing definition sa judgment, wala na ko mahatag sa inyo ha. Nga ako yung gituyog dugay. Judgment sa Greek is crisis. Ang root word sa crisis, kringin, unsa pa ilain? Separation, unsa pa? Time to choose, time to decide. Unsa pa? Crossroad, unsa pa ilain? Turning point. Unsa katapusan? Correction. Judgment is correction. So, tanawa, kung susihon ni mo imong kaugalingon, gusto ka makalikay, grabe kang pagsulay sa unahan. Gusto ka makalikay, grabe kang pagsulay. Trials and testings ka nagpaabot sa unahan. Search yourself. Susihay mo kaugalingon. Di pa ka kontentos pag susisi mo kaugalingon. Ingnay mong asawa. Day? So, di nakita ko gini mong diferensya na kusulti ko. Di ko malain. Di ko mahiubos. Magtinabagay tani kay kitarbindo ha. O sulayon kong mayo, maapil ka. Magtinabagay tani. Takay katungod ni mong asawa, makusulti si mong diferensya. Ano man, di man tanang pagsusi ni mo si mong kaugalingon, makita ni mo. Nang gini may bilin. Ano yung nakita sa mong diferensya? Di mo lang yung asawa mo makakita. Napoy diferensya sa asawa, mo ilay makakita ang bana. Na pagtuslok ko na ganina sa bana, pak! Siyang kita na saw, hilamti ko! Gibot na, gibutan. Gusto ka ma-spare sa judgments Ginoo? Sakit-sakit yun. Kaya chasten, discipline. Chasten is to purify. I-undergo kag kayo, nga grabe kayo. Kung ang imong bana, di yun magpamadlong, ay nalang yung padlonga. Ayaw yung padlonga. Ano man? Unsa mo po isultis Proverbs sana? Unsa isultis Book of Proverbs? Do not rebuke as corner. Unsa pasabutan na? Do not rebuke a person who is not flowing in God's wisdom and understanding. Ano man? All you get is insulto. Ayaw yung padlunga ang tao nga way wisdom. Nga naman, ang madawat nimo insulto ra yun. Padlunga ang tao nga nag-flows wisdom, pasalamatan pa ka. Mo bitaw na diri mga igsoon. Ang preaching sa Word of God, ang teaching sa Word of God, nagdala ni correction sa atong mga utok ug mga konsepto. Nagdala ni siya correction. Awa ha? Di ka mo sabitar sa imong asawa. Di ka mo sabitar sa imong bana. Ang imong bana, ang imong asawa, maghilom na lang. Hindi magkapapadlo. Sa wali po, wa po ka mo sabitar, nisupa ka. Kaya nagtuo ka, mas nakabao pa ka sa nagwali. Pasagdan di ka. Sa tanan akong ipasagdan, kung sa'yo hitabo. Kung sa'yo hitabo. Bawa mo kung sa'yo sunod hitabo. Gi-judge sa Ginoo. Kibaw kay unsa, gi-chasten of the Lord. Kibaw mo kay unsa pa, gidisiplina. Ano ba? Tawa? All pressures, all trials and testings in life are simply the working out of God's corrective measure. Ayaw yung kalimutan na. Ha? Usmo na ko. All trials and testings are simply the working out of God's corrective measures in our life. Di ka na mo sabitar sa gawali. Di ka na mo sabitar sa katudlo. Nagmanipulate ba kong tao diri? Wa! Namalandong ko kung si i-share. Pero sa akong i-share, komentaryuhan pa. Wa na lang yung pangutana. Yun sa may tamo mo. Inudod kag mais, paginahanglan. Paginahanglan sa unsa? Kwarta. Paginahanglan sa unsa? Relasyon. Nga naman. Ang Ginoo na'y programa
Kung di mo susihon ang imong kaugalingon, susihon ka sa imong asawa. Kung di ka susihon sa imong asawa, susihon ka sa imong silingan. Kung di ka magpasusi sa imong silingan, susihon ka sa imong kauban sa trabaho. Kung di ka susihon, di ka magpasusi sa kauban mo sa trabaho, ang Ginoo na mo susi nimo. Kung saan man ka pagsusi sa Ginoo, idangdangkas kayo. Trials and testings. Trials and testings. Idangdangkas kayo hangtod masunog ang imong diferensya. Hello? Ano ako nang anong ako nang gitudlo? Ako mo ano importante kay ni. Gusto ka ma-spare sa mga kalamidad sa umaabot, kalamidad sa unsa, pagkaway kwarta, kalamidad wala para sa kuha. Panglawas, kalamidad na. Relasyon, kalamidad na. Bawa ka para unsa. Check yourself. Siya mo kalingon. Susihan ka mo kalingon. Nga naman, kung di na mo susihan mo kalingon, nakaubo tayo kabot sunahan. Pandol-pandol tayo. Pagkaman, kapandol pag nato dito sunahan. Huwag kay kalibutan kung sa'yo nakapandol ni mo. Nga naman, naman kas kangit-ngit. Padlunga, magpapadlong. Ayaw padlunga, di magpapadlong. Kung na prinsipyo na to ha. Bisag unsa ka badlongon. Kung magpabadlong, badlongon na to. Kung di magpabadlong, ayaw badlonga. Nga naman, insulto rin madawat ni mo. Bisag unsa pa katabangunon, kundi mga itabang ay tabangi. Ayaw tabangi. Once mangayo silang tabang, nakukuha na nila ang ilang responsibilidad. Responsibilidad sa kundi mo ang pag-ampok nila. Hello? Kung kahadlok ka, kaya di na may kahadlok ka. All pressures, pressure sa panglawas, pressure sa pangwarta, pressure sa relasyon, all pressures, all trials and testings are simply the working out of God's corrective measures sa atong kinabuhi. Corrective measures. Nga naman, ang tao by nature kahit o. Mao na nga, idangdan ka sa pagsulay para ka puhumok ako. Hello? Hello, mga humok ko. Saan ba yung Rizon? Una karon, kuwan kay kuron ka na kusingan na lang. Bisan sa chess, bisan sa boxing, you need somebody na mo-coach ni mo. Nalang ko'y amigo at kung na nakasulpis ko ang kurigig yung mayo mo duwa. Review ha tanan ni mo duwa, hindi mo tanawa tanan ni mo sayo, tanawa yun. Hindi hapon, mas may bita no, magpiso na to. Kaya sawag sa adlaw no. Hindi mo asawa, magsumada ka sa tabok sa adlaw. Magsumada ka, mag-mission ka. Ano ba? Kung ang boxing, di na siya ibalwiton sa iyang coach niya, wala nila padukan. Di ka masisip. Ano, nasakit mo yung isod? Kung sa may purpose, kung sige, we need to judge ourselves para dili ka ma-judge. But kung ma-judge ka, you are chastened of the Lord. Palaon sa man, so that you will not be condemned with the world. Nga naman, na-judgment ipahamtang sa kalibutan. Na-judgment ipahamtang sa kalibutan. No? Na-judgment ipahamtang sa kalibutan. Ang gustos Ginoo, unahon niya mga anak para di ma-appeal sa judgment sa kalibutan. No? Palit pa sa Biblia. Last 2 verse. A judgment as a servant, sunod na Domingo. Dapat kagiskutan sunod Domingo mga iso. Papalit mo ka please yung Biblia. 1 Corinthians chapter 6 verse 2. 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Wala pa kamong masayon ang mga balaan, kahukuman, unya sa kalibutan. Na, tanawa? Kung ang kalibutan, inyong pagkahukuman, wala na ba, hinukoy kamoy, matagmos sa pagpusay, sa mga ginagmay, bukat.
Wala ba kamo masayod nga ang mga balaan magahukuman sa kalibutan? Ug kung ang kalibutan inyong pagahukman, wala na ba hinuon kamoy katakos sa paghusay sa inyong ginagmayng buroka? Kaya mao na nahitabo sa Assemblies of God. Da ang problema sa korte. Di na mo qualify ng mga tawhana para mahimong company sa huwis. Ano man, kunay Overcomers Company, kunay Man-Child Company, kunay Joseph's Company, kunay Benjamin's Company. Dibaw pa mo mga igsoon, God is raising up a company of judges. Huwis. Kining mga tawhana nga lisod sa dimensyon sa huwis ay doon ka patakag hikap ani nila. Nga naman, inigikap ni mo ano, sintensya mo madawat. Hello? Sintensyahan na yung ritso. Madesisyonan gani mo kahintang. Anong hukman man nato tong kagalingon? Ano? Gitawag tas Ginoo hukom sa kalibutan. Gitawag tas Ginoo hukom sa kalibutan. But ang atong paghukom sa kalibutan, judgment, not guilty. Subon ako, ang atong hukom sa kalibutan, hukman atong palahubog para mahimo siyang gawas nun. Ang kuwang sa palahubog, sintensya. Ang kuwang sa nasakit, sintensya. Ang kuwang sa naputo sa utang, sintensya. Inang Ginoo, Ginoo, sintensya yung taon ko. Hello? Ha? Ginoo, sintensyahin ako para mahimong kong gawas doon. Ha? Para mahumada. So it's very important to check ourselves. Oh, manon ako diri ha. Very important. Hukman na to tong kaugalingon. Ang wali, ang pagtudlo, nagpakita na kung sa'y diferensya ni mo. Kung imo dawaton, imo diferensya, kuwangan kas kipalo, nagsubot ka, flows wisdom. Lord, wag ko mahimong ginugwa ka. Tabangi ko. Yeah, flow ka sa kaalam. Hello? Katapusang versikulo, 1 Pedro. 1 Peter chapter 4, verse 17. First Peter chapter 4 verse 17. Kahit panahon na nga, magasugdan ang matuman sa hukom, iha sa balay sa Diyos. O kung kini magsugod man, kanato, kung sa magkahay, ganatan sa mga tao, na wala magtuman sa mayong balita sa Diyos. Natanawa, asa magsugod ang hukom? Sa balay sa Dios. Kinsa ang balay? Kita. Ay kay kagol, nga kanang naas kalibutan, wa pahukmi. Matingala ka, agay, kadaghan sa kong pressure, kadaghan sa kong problema, nga naman ako silingan hayahay man, nga naman ako mga classmate, purti mga hayahaya, wa man sila mo agi sa pressure nga akong giagian, wa pa na ron. Ano sa amo abot sa ila ha, inighuman sa imo ha. Hello? Ayaw kagol. Kaya human na ng imuha, sila na po'y sunod. Hello? Judgment begins in the house of the Lord. Kung naatay igsuon, nga naa sa state of crisis, ayaw ikalipay. Ayaw. Iampo. Iampo na to, nga makatunan niya ang iyang leksyon nga naa siya diha. Extini grasya, extini kaluoy, extini gugma, nga naman. Di biyan alalim. Mukatawa ta, nga gihukman sila. Katawa ta. Pantay, kabasik ikay sunod. Hello? So ato na nadig mga igsoon, ato na nahatag na nako ninyo ang introduction sa judgment. Nahatag na nako ninyo ang 2 levels of judgment. Judgment as a sinner and the judgment as a son of God.
Next Sunday, we will be discussing about the judgment, the final judgment of a believer. The final judgment of a believer is to be judged as servants. Importante kayo ni mga igsoon, kay daghan patag mga punto, mawa mahisgutiron, nga atong hisgutan next Sunday. So I hope nga ang nakadungog ron, makadungog na po next Sunday, kay naidaghang mga punto mga igsoon, nga wa na to madiscuss karon, nga importante kay nga ma-impart na to next Sunday. Nasabtan ba mensahe mga igsoon? Manindog ta alas pagtapos. Amahan, salamat sa imong mensahe, salamat sa imong gugma, salamat sa imong pulong nga imong gipabot kanamo. Salamat amahan nga ikaw naglamdag kanamo, among gibalik kanimo Father tanang dungog himaya, and I just bless all my brothers and sisters right now. I impart your grace, Father God, and that awareness of your presence, Father God, will start to bloom deep within them, and the realization, Father, that there is only one power. We give you all glory, Father, all praises in your name. Amen and amen. Praise God.